Sa wakas, naglabas na rin si Suzuki ng classic na scooter. Alright, sa mabilisang review na natin itong Access 125. So far, hindi ko pa siya nadadrive. So magandang mabigyan natin to ng first impression ride mamaya, saglit lang. Pero ngayon, sobrang natuwa lang ako sa mga details na dinagdag nila dito. Yung most notable, itong bakal na na-mention na rin ni Ned kanina. Bakal to itong pinakang palikpik niya, tsaka itong tapaludo. Hindi ko alam kung anong naisip ni Suzuki, ba't nilagay yan. Pero maganda yan kasi hindi na masyadong mababa akto in case na mabangga or what, something like that. Pwede mong i-bend ulit yan So bakal, not the pinaka-practical na decision, pero siguro nakakadagdag na rin ng pagka-premium. Naalala niyo yung mga meme na lumalabas ngayon, yung mga CNC na yung ganito, yung mga fairings. Inunahan na kayo ni Suzuki. Nakabakal na to, men. Pitik check. Pitik check, men. Pitik check. Bakal, men. Tapos dito naman sa bandang likod, nandito naman yung pinakang salinan niya ng gasolina. Dito mo yan pipihitin. Push and then turn pa kanan. Magbubukas na to sa likod. Ang ganda, no? Very accessible, no? Kitang-kita mo na yan ngayon. So dito na magsasali ng gasolina. Another level up na ginawa. I don't know if it's level up para sa inyo, pero para sa akin, ang dali pihitin, no? Sobrang dali. Accessible. Hindi naman siya naglalalayo sa makina ng Avensis tsaka ng Bergman, pero ito na yung pinakamatipid na nagawa na 125cc ni Suzuki. Binago nila malamang yung calibration, yung mga panggilid, ECU setting, ignition timing, fuel map. Malamang sa malamang binago yan. Walang identical na setup ng motor na nilalabas ang bawat brands. Yung sasabihin mo, parehas yan. Maybe sa mga bola or what, something like that, magkakaiba yan. So yun yung isa sa mga changes. Basically, itong scooter na to ang pinakatipid doon sa mga 125 na nilabas ni Suzuki. Matagal nyo nang inaantay din na maglabas si Suzuki ng classic sa mga Suzuki fans yan. O di ito na, pinagbigyan na kayo ni Suzuki sa ngayon. Kaya enjoy nyo na kagad. And by the way guys, yung mga changes na ito kasi standard, meron tayong mga ibang kulay mamaya papakita ko sa inyo na nagkakaiba-iba sila. So yung naka-Ride Connect version na ganito, iba rin yung pinaka-leather na ito. And by the way purihin ko lang yung leather nito kasi yung itsura ng leather niya, as in leathery ang itsura niya. Yung upuan niya, leathery talaga yung itsura niya. Pag nilapitan mo siya, makikita mo yung kaibahan at pagka-premium yung design. Yung mga units, may pagkakaiba sila, hindi sila 100% parehas at konti lang ang binago. Katulad nito, yung naka-Ride Connect, iba yung kulay nitong upuan, mas dark siya. Tapos ito na light yung kulay. Doon sa ibang units, dark naman. Yung mugs na nakikita yung kulay puti dito, sa ibang unit, itim naman. Itong grab bar, sa iba itim, dito naman silver. Ang daming changes. Pagdating naman sa mugs, makikita mo pa rin na maliit talaga yung mugs sa likod. Pero despite na 10 inches to at 12 inches naman yung nasa unahan, binawi naman nila sa gulong. Tingnan nyo yung gulong, halos pumarehas na lang din siya kung titingnan mo sa malayo. Yung mismong bilog, circumference ng gulong sa likod tsaka sa unahan, halos parehas lang din. Hindi ko alam kung anong purpose ni Suzuki, bakit lagi siya naglalagay ng maliit dito sa likod. Hindi pa niya iparehas sa unahan. Pero I think it ginawa para sa stability tsaka sa maneuverability ng motor. Sa mga yung sinaunang mga bikes, di ba maliliit yung nasa likod, mas malaki yung nasa harap. Maybe yun yung purpose. So additional na rin na pangsalo ng impact. Malaki yung gulong na ito, so yung impact niyan medyo malelesen para dun sa taas. Hindi ko alam ang real purpose, pero sa looks hindi naman nabawasan. Nga lang, kita mo siya kapag lumayo ka na medyo atrasado to. So hindi ko alam kung paano gagawin ni Suzuki sa mga susunod na units. Malay mo, ilabas nila yan. We never know. Another thing, yung favorite ni Ned, meron siyang kickstarter. Ewan ko kung ba't ganun yung mga bagong units ngayon pero dapat talaga meron pa rin kickstarter. Wag pa rin nilang alisin. Kasi kapag natirikan ka, lalo na kung FI, tapos matic, pag matic yung motor mo, hindi mo naman papakadyot yan. So dapat meron pa rin kickstarter, hindi naman yan nababawasan yung beauty niya, no? Praktikalan lang, di ba? And by the way nga pala, sa mga ilaw nito, ang natitira na lang na bulb type dito ay yung signal light. Nothing to worry about. Halos lahat naman ng mga motor ganun din. Headlight, LED na yan, tapos meron siyang maliit na daytime running strip sa gitna. Sabi ni Ned, yung yung sa Ride Connect na variant, tunay daw na strip talaga. So another detail na hindi mo mapapansin, pero once na kinilatis mo, mapapansin mo nakaibahan ng Ride Connect version at standard version. Meron din siyang handbrake dito by the way. Disc brake sa unahan, drum brake naman sa likod. Praktikal. Alright, tindig check. Ito itsura natin dito sa Access. Ayan, sakto lang. 5'5 naman ang height ko. Minsan 5'6 Ayan, sakto lang. Pero pag medyo umatras ka, bubuka ka kasi yung design ng bangko, pabuka siya. Pero pag nakaganto ka naman, ayan, very wide legroom, praktikalan, your typical na scooter. Yan ang tindig ko. Bagay ba? Sound check, ito naman yung switch. Yung maingay na starter pa rin ang ginamit niya. Traditional na starter, praktikalan. Sound check. May dagdag ko na nga rin pala,
Hindi siya liquid cooled. Air cooled lang siya. Tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina pa. Praktikalan. Sa mga 125cc, hindi mo gaanong kailangan ng liquid cooled. Pero malaking tulong din sana. Maybe sa mga susunod na units na ilalabas ni Suzuki na 125, naka-liquid cooled na. Pero sa ngayon, di naman nagiging problema yung kulang sa liquid cooled. Goods pa rin naman ang cooling system nito. So ayan, sa harapan nyo yung 4 na available na kulay. Pumili kayo ng gusto nyo kasi ito, anong kulay nito? Basta beige, tapos ayun, metallic black, tapos ayun naman yung kulay blue, dark blue, tapos ayun naman yung tinesting natin kanina na solid ice green, 'di ba? Ayun yung mga kulay nila. And then sinasabi ko sa inyo, tingnan niyo yung upuan nito. Iba, 'di ba? Iba. Dito. Ito yung Ride Connect variant na tinatawag. Ride Connect 'yan. Ito iba din, kaiba silang dalawa. Pero ito pare-pares yung tatlo ha. Tapos yung grab bar, iba. Iba. Diba? Tapos dito sa kulay na to ng standard, siya lang yung merong kulay na ganyan. Yung trims niya, diba? Kulay grayish na ma-brown na hindi mo maintindihan. Tapos dito naman, mas premium looking nga lang to guys ha. Para sa akin ha, mas premium looking itong naka Ride Connect. Ito itong trim na to, mas premium siya kaysa dito. Pero para sa akin, hindi naman nababawasan nun yung ganda. Grabe yung detail na ginawa nila, iba rin yung detalye ng pagkakahulma nitong TFT panel niya kumpara dito sa standard, 'di ba? Pili kayo, on natin 'to. Iyan yung animation. Nice. Diba? May simpleng display diyan na TFT na. Napakamura lang nito scooter na to, mga nasa 90 plus lang, tapos ito mga nasa 84 yata yung standard. Pumili kayo, meron pa siyang turn by turn navigation dito na lumalabas. So nasa inyo ha kung gagamitin niyo yan. Pero para sa akin, hindi ko na gagamitin yung turn by turn na yan. Ang pinaka-importante sa akin ay yung TFT display na napakaangas. Malaki na rin yung screen yan. Ito yung TFT display. Pwede mong gamitin yan sa mga notifications and etc. Navigation, ganyan. Pero para sa akin, I'll leave it there. Ganyan na lang. Goods na ako dyan. Kita yung speed. Basta naka-TFT, goods na. Dito naman sa standard, yun natin. May sariling beauty yung standard. Ito pa pinaka-nagustuhan ko dyan. Yung ilaw na yan. Pag umaandar yan, nagiging green kapag nasa maximum fuel efficiency ka na. So mapapansin mo yan kapag dinadrive mo, mag-green yan. Kung fuel efficient yung takbo mo, kung hindi ka masyadong babad or something like that, mag-green yan. Nice detail, no? Simple lang pero nagustuhan ko yung panel. Parang mas gusto ko pa nga ito kaysa dito eh. Diba? Honestly gusto ko yung itsura na ito kasi may classic vibe eh. Ito kasi modern yung vibe niya. Tapos pag makikita mo yung motor, classic. So parang pinaghalo siya. Dito naman sa compartment, ayan, malawak siya. 2 bote ng mineral water, kasyang-kasya dyan for sure. Tapos meron na rin siyang USB port. Ayan, USB, kung gusto nyo mag-charge. Ayos parang lalagyan ng tubig, no? Parang tubo ng tubig yung lock. Ayos din, para silyado. Oo nga na, parang hindi pasukin ng tubig. Pang tubig nga. Ito naman yung switch ng standard. On and off. Tapos seat, turn left. And then pagka yung lead naman sa likod o yung gasolinahan, push and turn.